Maituturing na pagkasira sa tiwala ng publiko at malversation o paglulustay ng pondo ng gobyerno ang ginawang paggastos ng tanggapan ni Vice President Sara Duterte sa mahigit 73 million pesos na halaga ng confidential funds mula December 21 to 31, 2022. Kaya para kay Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon, House Justice Committee member, hindi maaabsweldo sa pananagutan si Vice President Duterte kahit isauli nito ang naturang pera sa pamahalaan. Pinagtibay ng Commission on Audit and Bank ang notice of disallowance nito sa mahigit 73 million pesos na halaga ng confidential expenses. Ito ay dahil walang kinalaman sa information gathering at surveillance activities para sa national security at peace and order ang pinagastusan ng milyong-milyong pisong halaga ng confidential funds ng Office of the Vice President noong 2022. Giit pa ng COA, official receipts o sales invoices dapat at hindi sapat ang isinumiting acknowledgement receipts ng OVP para sa 3.5 million pesos na halaga ng confidential funds na ipinambili ng mga lamesa, upuan, desktop computers at printers. Firstly, kahit kung magsoli ka ng 73 million, malversation has still been committed Hindi ba? At the level of the Ombudsman. Even if you return 73 million, an impeachable offense has still been committed as far as the impeachment is concerned. It was still a betrayal of public trust. So, ibig sabihin, hindi ho nako-cure ng returning of an amount of money yung pong mga pagkakasala under the Office of the Ombudsman and under impeachment proceedings. Sa petisyon ng kampo ni VP Duterte sa Notice of Disallowance ng COA, iginiit nitong dalabag ang kanilang karapatan sa due process. Pero nanindigan ng COA na walang batayan ng apela. Samantala si House Deputy Speaker at Lanao del Sur 1st District Representative Paulo Ortega, iginiit na dapat isauli na ni VP Duterte ang pondo. Endorser ng ika-4 na reklamong impeachment laban kay VP Duterte ang kongresista. Aniya kung talagang nais ni VP Sara na ipakita ang kanyang accountability bilang public servant, mas mabuting isauli na lang ang pondong ipinababalik ng COA. Dapat din anyang managot ito sa pera ng bayan na ipinagkatiwala sa kanya. Maging ang Ombudsman naniniwalang mabigat na usapin ang pinagtibay na disallowance ng COA laban sa OVP. In terms of probative value, matimbang ho yun. John Nano, humahataw sa balita ngayon.